pong yeast ang tinapay, ay hindi po siya umaalsa. Pero yan ang tinapay ng mga Hudyo. O karamihan, ay ang kinakain nila ay unleavened bread. Pag sinabi unleavened, ito ay tinapay na walang levadura, walang yeast. Hindi siya umalsa, kaya mga flat na mga tinapay yan. Diba? Ano pa ang mga tinapay na walang yeast? Yung kinakain din ng mga taga Middle Eastern people, tama? Walang mga yeast po yan, mga flat bread. Anong tawag nyo sa mga bread na ganyan? Dapat alam nyo yun eh. Bread. Sour bread. Pirya, ano pa? Ubus yun yata nilalagay sa feta bread. Bulacan bread. Taga Bulacan po ako. Marami mahal sa mga tinapay doon. Ano yung tawag doon? Feta. Okay. So, alam nyo na ha. Saan pa ginagamit ang yeast maliban sa baking? Alam niyo ba pag nag-ferment ng wine, ay meron din yung yeast? Ano pa? Saan pa ginagamit ang yeast? Pangburo. May yeast pala yan. Ano pa? Ano pa? Saan pa ginagamit? Alam niyo ba yung buro? Yung walang pasok kahapon, kaya yung iba naburo. Iba po yun. Iba po yun. Sabi nila, nabasa ko lang, sana pag walang pasok, pati si Kunyang wala rin pasok, pero walang pasok si Amo, saka naman dumami trabaho si Pinay, kasi nga, nandun lahat sila sa bahay. Dapat pag dineclare daw na no work, pati tayo walang work na. Pero hindi kayo masaya pag signal 8. Alam niyo yun? Tama? Dahil mas marami kang lulutuhan. Okay. Talinghaga ng levadura o talinghaga ng pampaalsa. Yan tawag yan. So again, brothers and sisters, wala palang brothers, sisters, beloved church family, kagalakan ko po na tayo ay muling nagsama-sama ngayon. Pagamat alam ko very hectic na mga schedule natin, ang dami ng preparations natin ginagawa. Siyempre, lalo na ako, siyempre, inaayos natin lahat, anong biyahe ng mga parating, iba-iba mga schedules eh. Kaya sabi ko sa kanila, walang susundo sa inyo. Pagdating nyo sa airport, kumuha kayo ng A11 na bus. Magbayad kayo ng $43. Tapos pag narinig nyo, the next stop is Stewart Road. Pindutin nyo na. At bumaba kayo. May makita kayong panas. Tumayulan kayo. Ang katapat niyan ay Caltex. Okay? At doon na lang namin kayo hihintayin. Ganyan, no? Kasi sa dami, biro mo kung isa-isa pupuntahan yun, di baka pagdating na October 1, hilong na kasi. Siyempre, hindi naman kayo available para utusan ko sana kayo. Kayo naman kasi, bakit Sabado lang ang day of the year? Sinisi ko pa kayo, no? Eh, magdadatingan sila ng Biyernes. Ilan nang na may mga kapatiran natin ng Biyernes. Eh, magsisimula na tayo mag-prepare ng pagkain ng Biyernes. So, hindi na sila makakasundo dahil sila ay magluluto ng tanghalian, hapunan, tuloy-tuloy ang luto para ma-bless naman yung mga bisita natin. Kaya kung available kayo, huwag kayong magtutulog. Pumunta kayo rito at tumulong. Ano ba? Parang hindi naman yun ang topic ko. Ano lang? Ba't napunta na naman ako doon? Ang pagiging abala, yan, pagiging busy. Pero it's a joy na sama-sama tayo para pag-usapan ang salita, very powerful na talinghaga. Ito po yung talinghaga ulit. At ito yung talinghaga ng pampaalsa na makikita sa Matthew 13:33. Sabi nga natin, Matthew 13:33. isang verse lang po yan, ano? Matthew 13:33. Very brief, pero very profound teaching.
isang maliit na verse lang, pero napaka punong-puno ng katuruan at malalim ng insights kung ano ang nature of the kingdom of God and how it operates in our lives. Amen? Amen. At sa parable na ito ay ikinumpara ng Panginoong Hesus ang kingdom of heaven sa isang lebadura o pampalsa na inihalo ng isang babae sa 60 pounds of flour. Marami ba yun? Ang dami niyang binig, no? Pag nag-bake pa kayo, ilang pounds na flour? 1 pound siguro, no? 2 pounds siguro, pag may baon kayong dadalhin sa church, pero kayo rin kumakain. Ha? Bumabawi na naman, no? Namimigay, pero wala akong inaabot. Anyway, 1 pound, 2 pounds. Ganyan siguro karaming flour. Baka yung iba nga, konti lang, pang-almusal lang ng mga alaga. Pero itong kwento, isang babae na magbe-bake ng 60 pounds of flour. At nilagyan niya ito ng pampaalsa. This simple yet striking image reveals how God's kingdom infiltrates and transforms our world. So dalawa po ang picture nitong yeast na ito. Pwedeng tayo yung yeast na pag tayo ay pumasok sa mundo ng mga di mananampalataya ay naapektuhan sila dahil sa presence natin. Amen. That's one. Ang number two, pwedeng ang yeast ay symbol ng sin. No? Na isang kasalanan naman ay pwedeng sumira ng karamihan. Parang sinasabi natin, isang bulok na kamatis na inilagay mo sa isang kaing ng hindi sirang kamatis ay maapektuhan ang buong tiklis o kaing ng mga mabubuting kamatis. Nandiyo pa ba kayo? Amen. So dalawa po ang titignan nating paliwanag. So as we explore this parable this morning, i-examine natin ang 3 points. Tatlong mga punto na mahalaga. Una, the transformative power of the kingdom. Sabihin nga natin. Okay, that's number 1. Number 2, the quiet yet pervasive influence of faith. Okay, sabihin natin, the quiet, di ba, nandiyan mamaya yan. The quiet yet pervasive influence of faith. At ang pangatlo, the call to participate in God's work. Ang panawagan na tayo ay maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. So, buksan natin ang ating mga puso sa ating lesson na ibinigay ng Diyos mula sa Kanyang salita. Isa-isahin po natin. Una, basahin natin. Transformative power of the kingdom. Okay, ang mapanlikhang kapangyarihan ng kaharian. So ito pong the transformative power of the kingdom, itong ating first aspect na i-explore natin. Just as yeast has the ability to transform flour into dough, no? The kingdom of God has the power to change lives and communities. God has the power to change lives and communities. Amen. Kaya mahalaga na sa bawat pamilya may nakakilala sa Panginoon. Amen. Kaya pala, ang Acts 16:31 ay magiging totoo. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved and your family or your household. Kasi nga, sa istorya ngayon, kayo ang magiging yeast sa family. Amen.
Kayo ang mag-i-impluwensya sa buong pamilya. Amen. Kaya nga sa isang samahan, sa isang organisasyon, kailangan meron doong mga nakakilala sa Panginoon. Amen. Dahil sila ang mag-i-impluwensya sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Yes. Pero ang problema, minsan natatalo yung yeast. Yeah. Diba? Minsan yung yeast yung naapektuhan Yes. ng flour. Para bang sa sobrang dami ng flour, kung 60 pounds yan, at kapiranggot lang na yeast ang nilagay mo, wala siyang effect. Tama ba? Amen. Kung isang, halimbawa, 20 yung friends mo, tapos mag-isa ka doon, na parang mahirap, no? Kung 20 sila, tapos ikaw lang yung nabubuhay sa liwanag ng salita ng Panginoon, parang, paano kung magiging powerful testimony rito? Sige lang, huwag mo tignan na dahil nag-iisa ka, mahina ka. Though we are few, we are strong because He surrounds us. Sabi po ng kanta. Amen. So, just as yeast has the ability to transform flour into dough, the kingdom of God has the power to change lives and communities. Kaya, may potensyal ng inyong mga bahay na pinagtatrabahuan Amen. ay makakilala rin sa Panginoon. Dahil nandun kayo sa loob. Di ba? Sa Pilipinas, kailangan dalawin ng pastor kayo sa bahay. Di ba? Para i-Bible study. Dito, ibang konsepto rito. Hindi kayo pinupuntahan sa bahay niyo para turuan kayo ng Biblia. Tama? Amen. Kasi hindi kami makapasok sa bahay niyo. Yes. Diba? Kayo nga minsan di makapasok dahil dala nila yung susi eh. Yes. Kami pa kayo na hindi taga doon. Nasaan ka? Nandito pa po sa exit back door. Bakit? Wala pa sila. Hindi ko alam kung saan sila namamasyal yung mga yan. Di ba may mga ganun minsan? Yes. No? Maaaring hindi na kayo yun pero minsan may kasambahay na tatawag muna yung amo bago umuwi. O uwi ka na, nandito na kami. Kasi walang kasiguruhan kung kailan uuwi ang kanyang mga amo. Kung maging maaga siya, baka wala naman sila sa bahay. Diba? Kaya usapan na lang nila, hintayin mo na lang na tawagan ka namin. Kawawa naman, pag tumawag 2:00 ng madaling araw.